Magandang araw pong muli sa mga magigiliw kong taga-subaybay. Maraming salamat sa inyong matyagang pakikinig. Atin muling pakinggan ang isa na namang kwento ng buhay ng ating sender na si Roman. Dear Miss Callie, ako nga pala si Roman, hindi ko tunay na pangalan. 40 anyos, may 2 ng anak, isang high school at isang grade 6. Ako ay may isang maliit pero maayos na grocery store dito sa bayan namin na hindi ko na po babanggitin kung saan. Hindi naman ako mayaman pero masasabi kong maayos ang takbo ng buhay namin noon. Hanggang sa dumating yung araw na nagdesisyon ang asawa kong si Lorna na mag-abroad. Hindi ko makakalimutan nung gabi na sinabi niya sa akin yun. Roman, gusto kong subukang magtrabaho abroad. Caregiver daw sa isang nursing home. Malaki naman daw ang salary. Makakatulong sa atin at sa mga bata. Napatingin lamang ako sa kanya. Hindi agad ako nakasagot. Hindi dahil ayaw ko siyang umasenso. Pero dahil alam ko, sapat naman na ang meron kami. Maayos naman ang kita ng tindahan ha. Bakit mo pa kailangang umalis? Tsaka sino makakatulong ko pag umalis ka? Hindi habang buhay, ganito lang tayo. Sayang yung pagkakataon, Roman. Sabi niya na may halong determinasyon ng boses. At tungkol sa makakatulong mo, tinawag ko na yung pamangkin ng pinsan ko. Wika pa ni Lorna na tila hindi na ako pwedeng kumontra. Hindi na ako nakipagtalo pa. Basta ang alam ko, napag-isipan niya na yon. 2 taon daw ang unang kontrata. Pero ilang beses na siyang umuwi tuwing bakasyon pero palagi ring umaalis. Totoo yata yung sinasabi ng karamihan na kapag nasubukan na ng minsan ay uulit-ulitin na at kakasanayan. Parang unti-unti na rin akong nasanay sa tahimik na bahay, sa malamig na kama, sa pag-aasikaso sa mga anak ko ng mag-isa. Tuwing umaga ako ang nag-aasikaso sa mga bata bago pumasok sa eskwelahan. Pag nakaalis na sila, tsaka ako naman aasikasuhin ang sarili ko para pumunta sa store. Doon ko lalong nakilala si Ann, ang pamangkin ng pinsan ni Mrs. Ang naging assistant ko sa grocery mula nang umalis ang asawa ko. Parang ako ang naging tiyo ni Ann, pero hindi kami close nung una dahil taga-kabilang bayan sila. Dalaga pa si Ann Miss Callie, 22 anyos. Morena ito, mahaba ang buhok at balingkinita ng katawan. Hindi ko alam kung kailan nagsimula to. Baka nung unang araw na pumasok si Ann bilang assistant ko. Iba kasi yung presensyang meron siya. Bawat umaga, siya na ang nauuna sa grocery. Inaayos niya na ang inventory. Tahimik tong kasama, pero madalas kong marinig ang mahinang tawa niya habang kinakausap ang suki. At minsan ay ang ibang trabahante. Napapahinto ako sa ginagawa ko. Hindi ko naman sinasadya, pero napapatingin ako. Isang hapon, habang nagbibilang kami ng stock sa likod, nagtagpo ang mga kamay namin ng hindi sinasadya sa kahon ng mga sardinas. Nagkatinginan kami at pareho kaming natahimik. Pagkatapos ay ngumiti siya. Sorry po, Tito Roman, sabi niya, pero may kung anong lambing sa tono. Wala yun, Iha. Sagot ko pero ang totoo, hindi na ako mapakali pagkatapos nun. Minsan naman, naiwan kaming 2 sa grocery. Umuulan ng malakas at sabi ko, huwag ka nang munang umuwi, delikado sa kalsada. Ngumiti siya. Salamat po. Tahimik lang kaming 2 pero ramdam ko ang kakaibang tensyon sa pagitan namin. Hindi yun normal at hindi rin ako bulag para hindi mapansin kung paano siya tumingin. Yung tipong may gustong sabihin pero nagpipigil. Habang pinagmamasdan ko siya, may kung anong bumabagabag sa konsensya ko. Pamangkin siya ng asawa ko, pero sa bawat araw na magkasama kami ni Ann, mas lalo kong nararamdaman na hindi lang siya basta assistant, hindi lang siya basta pamangkin ni Mrs. Sinubukan kong umiwas, Miss Callie. Iniwasan kong magkasabay kami sa stockroom. Pero kahit anong iwas ko, lagi kaming nagkakasalubong.
Parang tadhana pa mismo ang gumagawa ng paraan. At tuwing magkausap kami, lalo kong nararamdaman yung bagay na pilit kong nilalabanan. Hindi ito tama, pero gustong gusto ko pa rin siyang makasama araw-araw. Ang ngiti nitong abot tanaw ko, at napansin ko na kahit pagod siya, lagi siyang nakangiti. Naging sabihan ko din siya ng mga hinaing ko sa buhay. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga papeles sa opisina, sa loob ng tindahan ay pumasok siya. Tito, baka gusto niyo po ng kape. Mukhang mapupuyat na naman kayo. Salamat. Naiinis kasi ako eh. Sabi ko sabay buntong hininga. Kanino po? Tanong niya. Mahinahon ang tono. Nag-message kaninang tita mo. Nagpa-extend daw siya ng 1 taon. Tinanong ko nga kung wala na ba siyang planong umuwi. Sabi niya, hindi pa kaya ng ipon. Ewan ko ba? Parang wala na yata siyang balak bumalik ng Pilipinas. Napatango at tahimik lamang siya sandali. Baka po gusto lamang niyang masiguradong magandang magiging kinabukasan ng pamilya niya. Ng pamilya niyo. Pero paano kung sa kakasiguro niya, wala na siyang babalikan? Hindi siya nakasagot. Pagkatapos ng ilang segundo, lumapit siya ng bahagya. Nilapag ang kape sa mesa at tinitigan ako. Minsan kasi tito, kahit anong kabutihan ng intensyon mo, kung hindi mo nakikita yung pinaghihirapan, nawawala rin yung saysay. Tumama sa akin yung sinabi niya, Miss Callie. Kasi totoo, hindi ko nakikita yung perang pinapadala ng asawa ko. Ang tanging nakikita ko lang ay ang mas gusto niya roon kesa makasama kami. Miss Callie, naging madalas ang kwentuhan namin ni Ann. Minsan nga ito ang nagluluto ng tanghalian namin sa tindahan. Baka po gusto yung tikman tong adobo ko. Specialty ko to. Sabi niya habang inaabot ang plato. Aba, ang sarap pa. Sabi ko habang kumakain. Sigurado kung maswerte ang mapapangasawa mo. Sabi ko pa. Hindi naman ho siguro. Tsaka wala pa naman ako nakikitang tulad niyo eh. Biro niya sabay ngiti. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano dapat ang isasagot ko. Pero mula noon, nahuli ko na lamang ang sarili kong madalas siyang tinitingnan. Isang gabi ng Sabado, nagpa siya akong magpa-inventory. Si Ann na lang ang naiwan kasi pauwi na yung ibang staff. Habang binibilang namin ang mga stock sa storage area, ay biglang nawala ng kuryente. Nagulat pa ako sa sigaw niya. Sandali, may flashlight ako rito. Binuksan ko yung ilaw ng cellphone. Magkalapit kami at halos magdikit na ang balikat. Ann, huwag kang gumalaw. May mga bote rito baka mabasag. Paalala ko. Opo, tito. Sagot nito na halos pabulong. Tahimik kaming dalawa. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Sa loob ng ilang segundo, para bang tumigil ang oras. Ang lapit niya. Amoy ko ang bango ng buhok niya nung bahagya itong lumingon. At yung mga mata nito ay tila nangungusap. Tito, mahina niyang sabi. Pasensya na. Kasi minsan pakiramdam ko, ikaw na rin yung sandalan ko. Malamyos ang tinig na sambit nito. Hindi ko alam kung anong nag-udyok sa akin, pero hinawakan ko ang kamay niya. Hindi naman siya umiwas. At sa gitna ng dilim at katahimikan, pareho naming alam na mali, pero may koneksyon na nabuo sa amin. Nung bumalik ang ilaw, ay nagkatinginan kami. Sabay iwas. Ann, hindi dapat. Tila hirap na turan ko. Alam ko po. Pasensya na po. Sagot nito sabay talikod. Lumabas siya ng storage area at naiwan akong hawak pa rin ng cellphone habang nanginginig ang mga kamay. Pag-uwi ko nung gabing yun, nakita ko ang mga anak kong natutulog na. Tinitigan ko sila at napatanong ako sa isip ko. Hanggang saan ba ang tama? Samantala, bawat araw na lumipas, mas lalo kong naramdaman na may isang bagay na unti-unting nagbabago sa pagitan namin ni Ann. Isang umaga, maaga pa lang ay gising na ako. Gaya ng nakagawian, ako ang naghahanda ng almusal habang tulog pa ang mga bata. Habang binabantayan ko ang piniprito na itlog, napatingin ako sa litrato ng aming pamilya.
Nandoon si Lorna. Yakap ang dalawang anak namin. Ako naman sa kanya. Masaya pa kami noon at buo. Pero ngayon, hindi ko na maalala kung kailan ko huling narinig ang tawa ni Lorna sa bahay. Pa, tawag ni Carla, panganay ko. Sabay upo sa mesa, bit-bit ang bag. Good morning, nak. Kain ka muna bago pumasok. Okay, baka malate ako ha. Si Jun gising na ba? Oo, naliligo na yun. Ako nang maghahatid sa inyo sa kanto. Paglabas ni Jun, ang bunso ko nakangiti pa to. Pa, wag mong kakalimutan yung promise mo ha. Pag may time ka, sabay tayo maglaro sa plaza. Tumawa ako ng tipid. Oo naman nak, basta mag-aaral lang mabuti ha. Pagkatapos nilang umalis, ako naman ang nag-ayos, papunta sa grocery. At sakay ang aking motor, binaybay ko ang kalsada hanggang sa tindahan. Pagdating ko roon, nadatnan ko si Ann sa labas na tila hinihingal. Pasensya na po, nalate ako. Wala kasing masakyan sa gawin ng inuupahan ko eh. Maglalakad na sana ako, buti napadaan yung tricycle ng kapitbahay. Umiti ako. Ayos lang Ann, basta ligtas ka, tara na. Marami tayong bibilangin ngayon. Maghapon kaming nagtrabaho, Miss Callie. Tahimik lang sa umpisa, pero paminsan-minsan nagkakatinginan. Para bang may gustong sabihin. Bandang 6:00 ng gabi, nagpaalam na yung ibang tauhan. Kami na lamang ulit ang naiwan para mag-ayos ng delivery na kakarating lang. Mukhang aabutan pa ako ng ulan ah. Pwede po bang maghintay muna dito hanggang humina? Sabi ni Ann habang tinutuyo ang pawis sa noo. Sige lang, ako rin naman mag-aayos pa ng resibo. Miss Callie, bumagsak nga ang malakas na ulan. Kasabay ng may kalakasang hangin. Ako man noon ay hindi pa rin makakauwi. Nagpa-deliver na lang ako sa isang fast food para pagkain ng mga bata sa bahay. Tito, makaabutin pa ako rito ng 10:00 ha. Wala na pong masakyan ng gantong oras. Kung gusto mo, ihatid na lang kita mamaya. Andiyan naman ang motor ko. Alok ko. Naku, nakakahiya naman po. Malayo-layo din yung inuupahan ko eh. Walang problema. Delikadong umuwi mag-isa, masyado ng gabi. Nag-aalala pang sabi ko. Tumango siya, pero halatang may pag-aalinlangan. Habang lumalalim ang gabi, tuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan. Napatigil ako sa pag-aayos sandali para lumabas at tiningnan siya na naglalagay ng mga kahon sa gilid. Basa ang likod nito dahil sa lakas ng hangin at ulan. Ann, nababasa ka na dyan. Halika muna rito sa loob ng opisina. Anyaya ko sa kanya. Sumunod siya agad at nakita kong tumutulo ang tubig sa buhok niya. Kaya kumuha ako doon ng pampunas. Teka, baka magkasakit ka pa. Sabi ko dito. Ako na mismo yung nagpunas sa buhok niya. Tito, mahina niyang sabi na tila nagtataka. Teka lang, ako na, basa ka eh. Baka po kasi kung anong iniisip niyo. Tumingin ako sa kanya. Ano bang dapat kong isipin? Napatahimik siya. Ang puso ko'y tila tambol sa lakas ng kabog nito, habang amoy ko ang buhok nito na humahalimuyak sa bango. Tito Roman, tawag niya ng mahina sabay lingon sa akin. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa, pero bago pa siya makailag, nilapit ko yung labi ko sa kanya. Saglit siyang natigilan pero hindi siya umiwas. Dahan-dahang gumanti siya ng halik. Mabagal sa una, pero nang magtagal, naging mapusok kaming dalawa. Hindi natin to dapat gawin. Bulong niya habang nakapikit. Alam ko. Sagot ko habang ang kamay ko ay nakahaplos sa pisngi niya. Wala na kaming nasabi pa. Inalalayan ko ito at pinaupo sa lamesang naroon. At sa gabing yon, sa gitna ng malakas na ulan, bumigay kaming pareho sa mga damdaming matagal na naming pinipigilan. Wala nang tama o mali sa sandaling yon. Ang meron lang ay 2 taong parehong sabik at parehong uhaw sa presensya ng isa't isa. Hanggang sa unti-unting bumababa ang halik ko sa leeg nito. Halik na alam kong mag-iiwan ng marka at alaala sa kanya. Hanggang sa tuluyang maglapat ang katawan naming dalawa. At sa gitna ng ulan at hampas ng hangin, tuluyang nangyari ang bawal at alam naming mali.
Matapos ang bugso ng aming damdamin ay humihingal kaming dalawa. Tinignan ko si Anne sa mga mata nito. Takot at guilt ang mababasa rito. Tito, anong mangyayari sa atin? Hindi ko alam kung anong isasagot. Hindi ko alam, Anne. Pero hindi ko masabing pinagsisisihan ko. Yumakap siyang muli ng mahigpit. Parang ayaw kong bitawan ng sandaling yon. Salamat po. Kahit sandali pinaramdam niyong babae ako. Mahinang sabi ni Anne. Kinabukasan, maaga pa rin ako nagising. Tahimik akong bumangon at naghanda ng almusal para sa mga bata. Pa, ang lakas ng ulan kagabi sabi ni June habang kumakain. Oo nga baka malate kayo. Mukhang baha pa sa kalsada. Sagot ko habang tinatanggal ang mantika sa kawali. Pa, sabat ni Carla. Tumawag si Mama kagabi, hindi ka raw sumasagot. Natigilan naman ako. Baka tulog na ako nun, nak. Mamaya tatawagan ko siya. Tumangulang si Carla at tinapos ang pagkain. Habang paalis sila, pinagmamasdan ko sila mula sa pinto. Mag-ingat kayo diretso lang sa school. Sigaw ko pa. Gumiti silang dalawa at kumaway. At nang mga sandaling yon, napangiti rin ako pero may halong pangamba sa pagkatao ko. Pagdating ko sa grocery, nandun na si Anne. Tahimik siya na tila umiiwas sa tingin ko. Maaga ka po yata ngayon sabi niya habang inaayos ang kahon ng tinapay. Hindi ako nakatulog. Sagot ko, ikaw okay ka lang? Tanong ko naman. Opo, ayos lang. Sagot nito habang nagtagpo ang mga mata namin sandali. Samantala, sa likod ng mga ngiti, pareho naming alam na may isang pangyayari na hindi na pwedeng balikan. Pagkalipas ng gabing yon, akala ko mag-iiba na ang lahat sa pagitan namin ni Anne. Pero ang totoo, lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Tahimik siya tuwing magkakasalubong kami sa tindahan. Pero sa tuwing magtatama ang tingin namin, yung alaala ng gabing yon, yung halik, yung yakap ay bumabalik. Isang linggo lang ang lumipas. Parang hindi na rin namin kinaya ang distansya. Tito, sabi niya isang hapon habang inaayos ang paninda. Baka gusto niyong magpahinga muna. Ako na rito. Napatingin ako. Ann, ilang beses ko bang sasabihin? Huwag mo na akong tawaging tito pag tayong dalawa lang. Napangiti siya. Paano kita tatawagin? Roman? Tumango ako. Mas gusto ko yun. At mula noon, naging natural na kapag walang tao, Roman at Ann kami. Kapag may mga kasama, balik sa tito ang tawag niya sa akin. Dumating ang isang gabi. Nagpaalam siya bago umuwi. Roman, hindi ako makakapasok bukas. Wika nito. O sige, walang problema. Kung gusto mo ihatid kita. Ha? Hindi na no? Nakakahiya. Hindi ako mapapanatag kung papayagan kitang bumiyahe mag-isa. Habang nasa biyahe kami, madilim ang kalsada at tahimik. Maririnig lang ang tunog ng makina ng motor. Roman, tawag niya. Medyo sumisigaw dahil sa hangin. Bakit? Hindi mo ako kailangang ihatid palagi. Ayoko namang masanay. Paano kung gusto ko? Sagot ko sabay sulyap sa kanya. Pagdating namin sa bahay ng mga magulang niya, nakita ko itong nagmano at kinumusta ang tatay niya. Ilang minuto lamang ako doon at umuwi na rin. Pero nag-text siya nang makauwi ako. Salamat, Roman. Hindi ko akalaing mag-aalala ka sa akin ng ganito. At doon ko napagtanto na hindi ko na siya kayang bitawan pa. Makalipas ang ilang linggo, mas naging madalas pa ang pagsasama namin. Tuwing Sabado, pagkatapos isara ang grocery, iyahatid ko siya sa inuupahan niya. Minsan kumakain kami sa lugawan o di kaya ay dadaan sa bakery. Pero may mga gabing hindi ako agad umuuwi. Roman, sabi niya minsan habang nagkakape kami sa maliit niyang kusina. Alam kong mali, pero ang hirap no? Ann, ayoko nang isipin kung mali o tama. Ang alam ko lang, totoo yung nararamdaman ko. At masaya akong nakakasama kita. Lumapit ako sa kanya at bago pa siya makasagot ay dumukwang ako at hinalikan ko siya. Sa gabing yon, wala nang salita, puro damdamin at pagnanasa ang nanaig. Niyakap ko siya ng mahigpit at sa katahimikan ng inuupahan niyang maliit na kwarto,
Naroon ulit yung alab na matagal ko nang hinahanap. Pagkatapos ng lahat, nakahiga kami sa tabi ng isa't isa. Roman? Paano kung malaman ng asawa mo? Hindi ko alam, pero sa ngayon ayoko pang isipin yan. Gusto ko lang yung ganito tayo. Ani ko rito. Lumipas pa ang mga buwan, mas naging madalas ang pagpunta ko sa inuupahan ni Ann. Minsan magdadala ako ng pagkain o di kaya siya ang magluluto na para bang may sariling mundo na kaming dalawa. Pero isang gabi, habang magkasama kami, tumunog ang cellphone ko. Si Lorna. Napatingin ako kay Ann bago ko to sinagot. Hello? Roman, kumusta na kayo diyan? Boses ni Lorna sa kabilang linya. Eto, maayos naman. Nasa tindahan pa ako. Si Carla at June kumakain ba ng maayos? Oo, ako naman ang nag-aasikaso sa kanila. Tatawagan ko sana kanina, pero baka tulog na sila. Namimiss ko na kayo. Natahimik ako. Hindi ko masabi kung ano ang dapat kong maramdaman. Roman? Dagdag pa niya. Magpapadala ako ng pera sa katapusan. Medyo napagod ako nitong linggo. Ang dami naming inalagaan. Okay lang yan, magpahinga ka ha? Si Ann, nakatingin sa akin habang tahimik lang. Roman? Miss mo pa ba ako? Tanong ni Lorna sa kabilang linya. Natigilan ako. Tumingin ako kay Ann na tila naghihintay ng sagot. Oo naman. Sagot ko ng mahina. Miss na miss. Pagkababa ko ng tawag, matagal kaming natahimik. Roman, sabi ni Ann, baka naman sumasobra na tayo. Huminga ako ng malalim. Siguro nga, pero kapag kasama naman kita, parang may saysay ulit yung bawat araw ko. Miss Callie, alam kong nasaktan si Ann sa narinig niya. Tumulo ang luha niya. Hindi ko alam kung masaya ako o natatakot. Sambit ni Ann. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya. Wala akong hiniling kundi yung maramdaman ulit to. Yung hindi ko nakukuha sa asawa kong laging nasa malayo. Alam mo din namang may nararamdaman ako sa'yo, di ba? Tanong ko habang kinakalas ang tali ng robang suot niya. Sa puntong yon, hinawi ko ang buhok nito at hinalakan to sa leeg. Pababa na tila may hinahanap. Pansin kong napakagatlabi si Ann at napapikit. At nang gabing yon, muling naganap ang hindi dapat. Pero sa kabila ng kasalanan, may kakaibang kapayapaan sa bawat yakap. Halika't haplos. Kinabukasan, Miss Callie, habang naghahanda ako ng almusal para sa mga anak ko, dumating ang mensahe ni Lorna sa messenger. May good news ako, Roman. Baka umuwi ako next month. 1-month vacation. Hindi ko alam kung matutuwa ako o kakabahan sa nabasa ko, Miss Callie. Pagbaba ni Carla, napansin niyang natagilan ako. Pa, okay ka lang? O anak, may sinabi lang si mama mo na sorpresa. Uuwi siya? Tila excited na tanong nito. Tumango ako. Biglang kumislap ang mata ni Carla. Miss ko na si mama eh. Si June naman abot tengang ngiti. Pa, magluluto ako ng paborito niyang adobo pag uwi niya. Napangiti ako. Pero sa loob-loob ko ay para akong sinuntok. Kasi sa bawat araw na papalapit ang pag-uwi ni Lorna, mas lumalalim naman yung relasyon namin ni Ann. Pagpasok ko sa tindahan, nandun na si Ann, nag-aayos ng mga paninda. Ang aga mo yata, Roman. Sabi niya, pero napansin niyang seryoso ko. May problema ba? Uuwi si Lorna. Sabi ko ng diretso. Tumigil siya. Napatingin sa akin. Kailan? Baka next month. Natahimik siya sandali. Roman, mahina niyang sabi. Siguro tama na muna. Baka mas makasakit tayo ng iba. Turan nito. Ann, hinawakan ko ang kamay niya pero marahan niyang inalis. Hindi ko sinasabing ayoko na, Roman. Pero kailangan kong isipin kung saan pupunta to. Tila problemadong sabi niya. Hindi ko alam kung paano ako kikilos. Pero nang gabing yun, hindi ako mapakali. Kaya nagpunta ako ulit sa inuupahan niya. Pagdating ko sa inuupahan niya, nagulat siya. Roman, anong ginagawa mo rito? Tanong nito habang nilakihan ang bukas ng pinto. Hindi ko kayang hindi ka makita. Lumapit ako at niyakap ko siya habang patungo kami sa loob.
Sa gitna ng maliit niyang sala, muling may namagitan na sa amin. At sa katahimikan ng gabi, muli kaming bumigay sa damdaming alam naming bawal. Makalipas ang bawal na sandali, ay hingal kaming napahiga, parehong walang imik hanggang sa magsalita to. Roman? Pag-uwi ng asawa mo, gusto kong lumayo muna. Ayokong masira ka sa mga pamilya mo. Hindi ako sumagot. Sa halip, niyakap ko siya ng mahigpit at hinalikan sa noo. Pilit kinukumbinsi ang sarili kung hindi iyon ang huling gabi namin. Lumipas pa ang mga linggo at habang papalapit ang pag-uwi ni Lorna, mas lalo akong kinakabahan. Hindi lang dahil sa takot na baka may makaalam ng tungkol sa amin ni Anne, kundi dahil may mabigat siyang sinabi sa akin, isang gabi na hindi ko makakalimutan. Roman, may hinayang tawag habang nakaunan sa akin isang gabi. May dapat akong sabihin. Napatingin ako sa kanya. Kita ko ang takot sa mga mata niya. Bakit, may problema ba? Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Buntis ako. Parang biglang huminto ang oras. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Takot ba? Gulat o saya? Sigurado ka? Naninigurado ang tanong ko. Tumango siya habang nanginginig ang kamay. Sinuri ko na ng 2 beses. Positive talaga, Roman. Kabadong sabi nito. Hinawakan ko ang kamay niya. Anne, mahina akong sabi. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Litong sabi ko. Hindi ko rin alam. May luha sa mga matang sabi niya. Hindi ko rin naman to ginusto. Pero ayokong ituring na pagkakamali itong bata. Niyakap ko siya. Hindi siya pagkakamali, tandaan mo yan. Pero kailangan nating maging maingat. Oo, Roman. Lalo na ngayon uuwi si tita. Takot na sambit niya. Pagdating ng araw ng pag-uwi ni Lorna, naghanda kami ng mga bata. Si Carla at June tuwang-tuwa. Pumunta kami sa airport para salubungin siya. Nung makita ko siyang papalapit, dala ang mga pasalubong, ay may ngiti ito sa labi. Biglang bumalik ang alaala ng mga panahong masaya kami. Roman, tawag niya sabay yakap sa akin. Ang dami-dami kong gustong ikwento. Ngumiti ako ng pilit. Welcome home, Lorna. Ang tanging nasabi ko. Umuwi kaming buo. Tawanan, kumustahan, may mga planong out of town, para bang bumalik kami sa dati. Roman, gusto kong magbakasyon tayo sa Tagaytay, kasama yung mga bata. Sabi ni Lorna habang nag-aayos ng gamit. Sige, maganda yan. Gusto kong makabawi sa mga panahong wala ako. At doon nga kami nagpunta. Isang linggong bakasyon, punong-puno ng tawanan, litrato, at sandaling parang wala akong kasalanang dinadala. Pero sa likod ng bawat ngiti ko, may takot at pag-aalala din ako kay Anne. Dahil habang pinagmamasdan ko ang asawa ko at ang mga anak ko, hindi ko maiwasang isipin ang batang nasa sinapupunan ni Anne. Pagbalik namin mula sa biyahe, dumalo kami sa mga magulang ni Lorna. Roman, salamat sabi ng binan kong babae habang hawak ang balikat ko. Kahit wala si Lorna, hindi mo pinabayaan ang pamilya mo. Ngumiti lang ako, pero sa isip ko para akong kinukurot, kung alam lang nila. Mabilis lumipas ang mga araw. Parang sandali lang ang bakasyon ni Lorna. Minsan nakikita ko siyang tahimik sa sala, habang kausap niya ang mga kasamahan niya sa trabaho. Roman, sabi niya isang gabi habang nakahiga na kami. Kailangan ko na ulit bumalik, pero pangako, pag nakaipon pa ako, uuwi na talaga ako for good. Ngumiti ako. Sige, basta ingatan mong sarili mo dun. Tumango siya at niyakap ako ng mahigpit. Salamat sa pagtitiis ha. Sambit nito, sabay bigay ng isang malalim na halik sa aking labi. Halik na nauwi sa isang maalab at tagpong puno ng pamamaalam na namang muli. Nang umalis si Lorna, bumalik ako sa dating routine ng aking buhay. Tindahan, bahay, mga anak. Pero hindi ko na matiis ang pananabik ko kay Anne. Kaya isang gabi, nagpunta ako sa inuupahan niya. Pagbukas ng pinto, nakita ko siyang nakaupo. Hawak ang tiyan niya. Roman,
Sabi niya na may luha sa pisngi. Lumalaki na. Lumapit ako at hinawakan ko ang kamay niya. Kumusta ka? Kumain ka na ba? Oo, pero natatakot ako eh. Bakit? Paano kung malaman ng asawa mo? Paano kung malaman ng iba? Hindi ako agad nakasagot. Hinaplos ko lang ang buhok niya. Ann, hindi ko alam kung kaya kong ipagsigawan sa mundo to. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi kita pababayaan. Roman, humikbi siya. Ayoko namang sirain ka. Kung gusto mong itago to, tatanggapin ko. Basta alam kong hindi mo kami tatalikuran ng anak mo. Niyakap ko siya ng mahigpit, sabay halik sa noon nito. Hindi ko kayo iiwan. Pero, hindi ko pa rin alam kung paano ko sasabihin kay Lorna. Lumipas pa ang mga araw, ramdam ko ang kaba ko sa bawat text ni Lorna. Kumusta kayo? Miss ko na kayo. Mahal kita, Roman. Bawat mensahe niya, parang patalim na tumatama sa konsensya ko. At sa bawat pagkakataong nagkasama kami ni Ann o magkasama kami ni Ann, palalim ng palalim yung ugnay namin. Hindi na lang pisikal, kundi pati na rin emosyonal. Isang gabi, habang nakaupo kami sa sala niya, hinawakan ko ang kamay niya. Minsan ay isip ko, paano kung sabihin ko na lang kay Lorna ang totoo? Nagulat siya. Roman, wag. Hindi pa tamang panahon. Hindi pa natin alam kung paano mo ipapaliwanag yan. Maaaring masira ang lahat. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan ko tatago? Hanggang sa kaya mo. Hanggang sa makahanap tayo ng paraan at pwedeng isolusyon. Miss Callie, dumating ang isa pang gabi na hindi ako mapakali. Hawak ko ang cellphone ko. Nakabukas ang chat ni Lorna. Nakalagay sa huling mensahe niya. Roman, sana magkausap tayo ng mas mahaba next time. Gusto ko lang marinig yung boses mo. Pinagmasdan ko yun ng matagal bago nag-type ng sagot. Miss ka namin dito. Mag-iingat ka palagi. Pero bago ko pa masend, naisip ko si Ann at ang batang pinagbubuntis niya. Ang mga gabing magkasama kami. Pinindot ko ang backspace hanggang sa wala akong naisagot. Lumipas ang ilang minuto bago ko binaba ang cellphone. Napatingin ako sa salamin. Sa harap ko, halos hindi ko na makilala ang sarili ko. Roman, bulong ko sa aking sarili. Hanggang kailan mo itatago yan? Pero sa gabing yon, wala akong sagot na nakuha. Tumingin ako sa kawalan, sabay bulong ng dasal na sana, ano mang mangyari, makapili ako ng tama bago pa mahuli ang lahat. Hindi ko pa rin alam kung kailan ko sasabihin kay Lorna ang totoo, Miss Callie. Ang alam ko lang, sa bawat araw na lumilipas, lumalaki ang batang bunga ng kasalanang hindi ko maamin, pero pagmamahal na hindi ko rin kayang itanggi. Miss Callie, makalipas ang 2 taon, bumalik si Lorna sa Pilipinas ng tuluyan. Ilang beses kong tinangkang sabihin ang tungkol sa anak namin ni Ann, na si Amber, na ngayon ay magdadalawang taong gulang na rin. Hanggang dumating ang isang araw, lahat ng lakas ng loob ay inipon ko na, Miss Callie. Sumugal ako sa kahihinatnan ng desisyon ko. Inamin ko lahat kay Lorna, ang nangyari, ang bata at ang kasalanan ko. Pagkatapos kong sabihin lahat kay Lorna, Miss Callie, kita ko sa mga mata niya noon ang puot. Ang sakit. Hindi siya nagsalita. Tumalikod siya at umakyat lang sa kwarto. Iniwan akong parang estatwa sa sala. At mula noon, halos 1 linggo kaming hindi nagpapansinan at nagkikibuan. Tahimik yung bahay at ramdam ko yung galit niya. Hindi siya sumasabay kumain at hindi rin ako makatulog. Parang bawat tiktak ng orasan, paalala ng kasalanang hindi ko na pwedeng bawiin pa. Hanggang isang gabi, nang pumasok siya sa aming kwarto, ay wala nang galit sa muka. Tahimik siya pero halata akong hirap. Roman, mahinahon niyang sabi. Pagod na ako sa pag-iyak. Hindi ako makapagsalita. Tanging hininga lang namin ang maririnig. Hindi ko alam kung paano mo nagawa to. Dagdag niya, napilit pinipigilan ang panginginig ng boses. Sa sarili kong dugo. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas habang nakahalukip-kip. Pero ayokong lumaki ang bata ng walang ama. Ayokong dalhin ng bata ang bigat ng kasalanan ninyong dalawa. Halata ang sakit sa boses niya, Miss Callie.
At doon ako tuluyang napaiyak. Hindi dahil sa awa, kundi sa kabutihan niyang hindi matatawaran. Lorna, sabi ko na halos pabulong. Hindi ko alam kung paano ko babayaran tong kasalanan ko. Hindi, mabilis niyang putol. Siguro nga kasalanan ko din. Ilang beses mo na akong ayaw pabalikin sa ibang bansa. Sagot niya ng mahinahon pero halata pa rin ang sakit. Ang pwede mo nalang gawin, suportahan ng bata. Bigyan siya ng allowance. Kung gusto mong makita, pag-usapan natin. Pero hanggang dun lang, Roman. Lumingon siya at doon ko nakita na wala nang galit sa mga mata niya, kundi pag-asa ang nababanaag ko sa mukha ni Lorna. Hindi ko alam kung makakaya ko pang ibalik ulit ang tiwala ko sa'yo, sabi niya. Pero ayoko namang magdusa ang inosenteng bata dahil sa kasalanan niyo. Tahimik akong tumayo. Luha na lang ang sumagot para sa akin. Sa gabing yun, unang beses kong naramdaman na kahit anong pagsisisi, hindi sapat para ayusin ang nagawa ko. Pero sa kabutihan at sa malawak na pangunawa ng asawa ko, natutunan kong minsan ang kapatawaran ay hindi para sa mga nagkasala, kundi para sa mga gustong muling ibalik ang nasirang pagsasama, buuin at muling ibalik ang sigla ng pamilya. Hanggang dito na lamang ang kwento ng aking buhay, Miss Callie. Sa ngayon ay unti-unti nang naghihilom ang lahat. Hindi naging madali dahil lahat ng panunuyo ay ginawa ko. Lahat ng pasaring ni Lorna ay tiniis ko. Dahil kahit saan tignan, ako ang nagkasala. Si Amber ay patuloy kong sinusuportahan at minsan ay hinihiram ko ito kay Ann para ipasyal. Ang kabanata namin ni Ann ay tapos na. Sa ngayon, siya ay may sari-sari store sa kanilang barangay. Miss Callie, napatunayan kong hindi lahat ng pangangaliwa ay mauuwi sa hiwalayan kapag nagkabistuhan na. O siguro naman, swerte lang talaga ako kay Lorna na isang open-minded. Marami man ang naiinis sa akin, ay pinilit ko naman na itama ang lahat ng pagkakamali ko. At sa aking asawa ni si Lorna, ay maraming salamat. Gayon din sa inyong programa, Miss Callie. Muli, magandang araw po at salamat sa inyong pakikinig.